Imagine this. A patient enters the hospital, weak and afraid. They trust the nurse with everything, their illness, their story, and even their personal information. But later that night, their private medical record appears online. Strangers begin reading details about their illness. Their name spreads on social media. The patient feels embarrassed, exposed, and betrayed. Now, ask yourself this question. Who is responsible when patient information is not protected? In today's world, healthcare is no longer only about medicines and treatments. It is also about information. Every click, every file, and every record that nurses handle carries responsibility. Hi! Today, our group will talk about the guidelines and laws on nursing informatics, particularly number 1, intellectual property law, number 2, copyright law, number 3, privacy of personal data and public domain. These laws are not just rules written in books. They exist to protect patients, healthcare professionals, and the knowledge created by others. And as future nurses, understanding these laws means protecting not only information but also human dignity and trust. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Nursing Patrol Special Report. Alamin natin kung paano pinoprotektahan ng mga batas ang impormasyon ng mga pasyente sa digital na panahon. Sa panahon ngayon, gumagamit na ang mga hospital ng electronic health record at iba pang digital system. Ngunit kasama nito ang responsibilidad ng mga nurse na protektahan ang impormasyon ng pasyente. Magandang araw! Nandito tayo ngayon sa isang ospital kung saan ginagamit ang teknolohiya para sa ating mga patient records. Ngunit mayroon tayong mga mahahalagang mga batas na dapat sundin ng ating mga healthcare workers tungkol sa impormasyon. Narito ang mga 3 mahalagang batas na dapat sundin ng ating mga nurses o healthcare workers tungkol sa nursing informatics. Intellectual Property Code of the Philippines o kilala bilang Republic Act No. 8293 ay nagproprotekta sa mga orihinal na gawa tulad ng software, research, at educational materials. Nandito po tayo ngayon upang interviewin si Ma'am Eheta para malaman ang mga tamang proseso at dapat gawin sa nursing informatics. Ma'am Nurse, bakit mahalaga ito sa nursing informatics? Okay, so mahalaga ito dahil hindi natin maaaring basta kunin o gamitin ang mga software, research o medical materials nang walang pahintulot. So, ibig sabihin, dapat natin igalang ang karapatan ng may-ari. Yun lang po. Salamat po. Ang copyright law ay nagproprotekta sa mga akda tulad ng books, presentations, research papers, at educational content. Halimbawa, kung gagamit ang mga nurse o healthcare workers ng presentasyon or script sa isang training, kailangan niyang banggitin ang source o pinanggalingan ng kanyang mga impormasyon upang maiwasan ang tinatawag nating plagiarism. Tama po ba yun, nurse? Yes po, tama po ito. Ang tamang citation ay nagpapakita ng respeto sa intellectual work ng iba. Isa pang mahalagang batas ay ang Data Privacy Act of 2012 o kilala bilang Republic Act 10173 na nagproprotekta sa mga personal na impormasyon ng mga tao. At ngayon, dumako naman po tayo sa Nurse Station 2 upang interviewin ang isang healthcare worker. Ma'am, ano po yung mga responsibilidad niyo bilang nurse sa pagpapanatili natin ng safety ng mga medical records ng mga pasyente? Bilang nurse po, responsibilidad po namin panatilihin confidential ang mga medical information ng bawat pasyente namin at hindi po namin ito maaaring ibahagi sa iba ng walang patutulong.
Thank you po, ma'am. Sa paggamit ng teknolohiya sa healthcare, kailangan o mahalagang sundin natin ang mga batas upang maprotektahan ang mga impormasyon ng pasyente at karapatan ng bawat isa. Ang mga batas na ito ay nagpapaalala sa atin na ang teknolohiya ay dapat gamitin ng may respeto, integridad at responsibilidad. Muli, ako si Alvin Eusebio at ito ang Nursing Patrol. Magandang araw!